Wild Division last season. So, coach, Yes. ayan. Usual pagka... Pwede nyo i-drop yung pag-a-analyze nyo sa game, sa Sino drafting, line-up yung ng errors. level? Mamaya, makikita nyo. Yung pa, bago rin, bago. Daming bago. Let's see again guys. Ito na game number 1, series number 1. Item check nga tayo. Tingnan natin kung may nagbago yun. Ayun! Uy! Nag-necklace agad. Necklace agad Joker. Oo, yung Johet. Most likely, this is Support na. support type. Si Oo, Jones. tignan mo. Very aggressive yung Johet dun sa side na yun. Nagwa-1-on-1 with the Great One sila dito. Flicker, 8. Uy! Nice Let's support. go. May Coming from Atlas and disengage siya muna para sa laban na to. And there you go, guys. Kaya nag-necklace si, ML dito kasi parang ang gaya makapag-skill shot. Binato na nga agad. Sinervisan pa nga si Kimi at mukhang tutong pa agad dito. What a nice putok-putok there by Daniel. And diretso sila dito sa kanilang Lito Wanderer for that region. And diretso rin sa Ay, kanilang bar. yun para sa first blood for the side of Wild Drifters. Talagang pinapakita nila yung kaasima nila dito. Hindi lang team payabang. Good service. Good service, no? Yan eh. Good Inalihop service. inalihop. Sabay sinarguhan ng malupit ni Tawag Daniel. nila kasi sa grupo nila team payabang eh. Oo, kasi nung Papatunayan nagbansag. nila. Sila lang. Alamang si Doggy rin yun. Sila. Yan na nga. Kasi maganda kasi yung chemistry na to ni Doggy and ni Daniel kasi dati silang MLO ako. Diba? Oo. Yun, Yes. sila rin yun eh. Oo. Tsaka congratulations kay Daniel Graduate siya. Tinapos yung niya. Yun yung alam ko, inaalala ko sa post, no? Yan. Hindi ba si Ron yata yun? Si Aaron ba yun? Sinubukan ko lang talaga nakapalo kayo sa post. Di ba? Hindi, siya rin Si alam. Raplisha din. Si Raplisha pala. Ayun, Kasi ayun. magkakamukha kasi sila eh. Oo, pare-pare sila mukhang kufre. Ayan. Tsaka, Ang sama. aside sa bagong team, bago yung orga, nakita niyo yung aura. Oo. Marami Oo. Congrats sa bagong team. Aura! Yes. Pero let's see. Pero So far Pero, so good. Sige. Pero makikita naman nga natin dito, medyo nagkakaroon kami nagkaguluhan sa pagkakas. Pero dito hindi magkakagulo sa focus ng objectives. Ang Wild Drifter siya ka-team gisa, pero yun, maximum charge. Tinamaan ng kaunti lamang dito si ating Oh, guy. Shenron! Pero dito hinahabol nila. Oh! Si Huzong! Uy, Tama! grabe naman yung pagiging dito. Ang top 3 versus 1. Pero yan na nga, si Grabe! Emelo, ako, ni Doggy. Hindi mo pwede bulihin pala to si no? Si Yusong. Si Yuzo, kahit apat pa kayo, kaya kayo sa iba yan, dadragonan lang kayo. Si Yusong, after maging, Shenron, naging kamukha ni Prisa. Di ba ba't naging gano'n? Ay, tara, medyo pulado ang Tams. Going back muna, and ayan na natawag na kayo, Kabab. Disengage for the side of Team Wild Drifters. Tama sila eh. Nagkakaroon po tawag doon, poke. Poke lang. Kakasundutan lang, papakaramdaman. Nagkaroon na ng conflict skirmish doon sa may top lane. Pero dito, sa may jungle side, makikita natin dito, uy! Oo, si Nordin. Oh my gosh, Grabe, look at that. grabe. Pumasok nga dito. And he has laid, Uy, napunta kay Boss Dogs yung kill na yan, sa Oo. support natin. Maganda yung serbisyo publiko ang ginagawa ng bawat players ng Wild Drifters dito. Mukhang ganda nga kanilang combination of moves. The combination of moves, Yes. the chemistry. And the integrity, and the intensity for the community. Yun. Pasok. Score, it's already 2-0 in favor of Wild Drifters. Having gold lead like around 1,232.2. Yeah. And 4 minutes of our game time. ML is going Uy! back. And Girls Pathway being committed. Oh, the Sharon is there! Sharon! Oh, grabe! Ay! Tatlong tinamaan, dalawa ang bumagsak. It's a double kill for Sumpa. Pero dito, Drake Scorpion. Nangyari ba target yun? Grabe, ang tapang. No, Drew, sabay yung pa, RKO in the mid nowhere, and there you go. Patalon-talon, dami nagtatalunan dito sa Team Gisap. Pag RKO, dinididi sa area. Nagmamamaw ngayon ng Wild Drifters. Ayan. Sa nakita ko parang nag-aalangan pumasok dito yung Esmeralda natin. Nakita nyo, parang itutuloy niya sana yung Falling Starmon niya, tapos nag-back away, nag-Falling Starmon doon kay Emelo ako. Oh my gosh, simply backing away. Siya pa nga yung nag-back, imbis na nakakuha sila ng isa pa sanang pitas. Oo, maganda kasi yung back-upan na ginawa dito ni Kenny at saka ni Johed no?
Talagang pag Yes. lumapit ka kay Johet, yari ka sa mga dilig-dilig shootings ni Kimi. Pero pag lumapit naman si Johet, ibibigay ka niya kay Kimi, didiligan ka ulit. So, mahirap talaga hinto, no? Palagan itong tambalan Yes. Kimi and Johet pala. Iba-iba. And kahit may shield si Esmeralda napupulit nila ng ganon. Score natin 5-0, 5 minutes. That's a 1 kill per minute. Nangyayari dito para sa Wild Drifters. Trying to hold carry. Uy, ang lalim ng carry. Wala siyang mga upwards. From the backlines, pumasok na. Si Shenron, ihiling mo na sa Dragon Ball para makuha. Si Gary Glorious Banquet just to slow things down. And Gary will fall taps as well. And combination coming from the side of Team Gisab. Pulado na rin. And Atlas will fall. Nagkatalunan pa nga. Yoka Bubs. Nakuha na. Si Dre. Scofield. Ang ganda ng pangalan niya dito. Uy, medyo nakakukuha dito si si Shenron. Nawala kanyang Dragon Ball. Naging si Pero grabe talaga, OP talaga itong Yuzong na to. Siya pa yung nadihado dun. Siya na yung naghabol. Hindi siya hinabol. Yan, sabi sa inyo, huwag kayo masyado maghabol. Kita nyo nangyari. Okay, is there any way na magkaroon disadvantage for the Yuzong character, no? Dapat talaga, May pangontra ba dyan sa ranking, guys? Sa inyo, ba yung alam mo, natatalo ko ang Yuzong pagkatapat ko expert. Uy, pag nandito yung Phantom Steed, pero simple packing away, ginamit panakas dito ng ating Leomord yung Phantom Steed niya. Makati na kasi talaga dito si Tams natin kung mapapansin, diba? Tama ka dyan. And look at the item, guys, ha. Usually kasi Bloodlust axe ang unang nakikita ko sa rank game. Pero tinan mo yung ginawa niya, Endless Battle. Para I think para sa movement speed plus the lifesteal. Trying to control si ML dito. Go ahead, Athena. Oh my gosh, look at that, pumapasok pa nga dito. Pero Yuzong, nakikita nyo ba yung pagpagsak ng Dragon? Saktong-sakto. Grabe naman. Ng death ng Team Gisap. Mukhang alangan, maximum charge, hindi rin naman nag-connect. Simple backing way, lahat sila pulaan dito. Si Mark gustong pumosisyon na maganda. Pero ML, sinasalo lahat ng dami siya. trigger pa talaga. Trigger in to secure the kill to. Pero hindi niya na rin tinuloy. Tatlo yung pulahan na yun. Alanganin kung lumaban sila, masisimot sila doon ng ating Kimi, which is si Daniel. Oo. Sabi nga dito, Durance daw ang panlaban kay Yuzong. Tama ba? Actually, yung sustain, yes. Pero ito guys, wag nyo kikwento kahit kanino ang counter kay Yuzo. Kala mo talaga hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang mawala yung dragon. And para hindi kayo mamini-stand, doon kayo sa buntot, huwag doon sa ulo. So kung magaling kayo mag-stay, Dito, alam nyo Falling kahinaan. Star muna, pero dito, tayo sinasalo lahat ng damage, masyadong makate. Dito ni Daniel, at naka-mega kill pa nga siya doon. Isang 4 ang napita sa Team Gisap. This is not a good chance for them na magkamali, lalo na nasa tier 2 tower na ang Wild Drifters. Grabe yung pinapakita ito ng ng Wild Drifters first game. Debut. Ang ganda rin ng galawan. I commend Daniel for the ang ganda ng pestuhan niya lagi. You know what he's doing. Guys, ito para sa mga nanonood dyan, check nyo yung item and of course, check nyo na rin yung galawan. Baka item lang Yes. compare nyo pero hindi galawan Alam niya dito kung kailan na pupunta sa kaliwa o sa kanan dito ni Daniel. Pero ang ganda rin ng support cast kasi na pinapakita dito ng Wild Drifters. Tapos tingnan nyo yung item nung Yuzo survivability item dyan. Basta makatagal lang siya. Tsaka movement speed. Endless battle plus yung Queen's Wings. Queen's Wings. Oo nga. Yes. Pero nagugustuhan ko dito yung ginagawa ni Boss Dog sa look at that KDA, 404. Kahit mo siya yung tumatangke na dapat na damage para kay Daniel, hindi pa rin siya nabibigyan ng deaths. Pero dito, onto the top lane, may curtain skirmish muna tayo dito. Sumpa, talaga it's a 3v1. Kayanin niya ba? Not enough, nilabas na nga dito. Look at that, lumilipad-lipad pa nga doon. Pakatira naman. 43 favor Wild Drifters going for 10 minutes pa lang and wala pang nababasag. Isa pa lang, ang nabasag ng Team Gisap. Kailangan ng Team Gisap maging Team Gising na. Medyo makats na yung Wild Drifters dito going inside the tower. Ayun! Nagmintes ang kanyang RKO rocket. A follow-up damage coming from Kimi. And let's see what will be the next movement from the side of Wild Drifters.
Pero pansin nyo dito, yung gold lead ng Kimi is 8,400 na versus sa core ng Team Gisab, which is a 5,400 lang yung carry. Talagang lamang na lamang sa items, tsaka talagang makati na tong pagbabato ng popcorn ni Kimi natin. Ayan na. Ito na. Tinan mo, malayo pa lang. Kirakat ka na dito ni Daniel. Pinagnonormal ka dyan sa mukha. Look at that. 4 members trying to defend against Wild Drifters. Pressure onto the mid side. Sakit? Dampati nga. Sakit na kasi hindi mo may racket. Nasa yung dragon. Ayun, namamasyal pa yung may dragon eh. Hinihintay yung pumasok yung dragon. Maximum charge. Pero hindi man nagko-connect, pero pag nag-connect, sure ball masakit. May question ako guys. Pag nag-glory spotway ba, tapos si Yusong magkakampi, bibilis yung dragon? Ayan, ito na. Diba? Malayo pa lang. Ikaw ba? Ano, Athena? Yes. Bibilis kaya ang dragon pag nilagyan mo ng glory spotway? Baka lumipad na lumagpas na sa mapa ng ML. Eto na, going in. The damage coming from Team Gisab. Where's the defense? And Oh my gosh! Shenron. Napapansin ko dito kahit isa lang yung kasama ni Kimi, hindi pa rin malapitan dito ng Team Gisab, pero pumasok na nga doon si Atlas sa may bandang loob. Look at that Yusong talaga na mamabalang yung team natin dito. Secret! Santi! Oh my God! Santi! Of All course! the damage but still not enough. Wala, anong sa tingin mo, Prof, Bia, dapat gawin dito na Team Gisab para makabawi sa ganitong pambubugbog na ginagawa ng Wild Drifters? Tawagan nila yung Wild Drifters sa messenger pagka magka-clash na sila. Tingin ko yun ang isa sa magandang paraan eh. Pero Hindi still, ko malak nila dito, buuin yung 7 Dragon Ball. Kasi Oo. di ba nandito yung Dragon, yun yung pangontra na lang sila. ang layo ng farm ng ano, pero kaya pa rin naman. They have the carry. Huwag lang talaga Yes. magpapitas ng ibang tore sa sides. Kumbaga, ang pressure lang nila is nasa mid side. Mid lane. Pero yung pag-angat nila, i-bonus na lang muna nila talaga lahat ng papasok na minion sa kanila. Hindi sila makalabas eh. Oh. And pagka nag-overcommit kasi itong Wild Drifters, that's the time sila makakabawi. Tulad kanina, nakakuha sila ng isa, no kapalit naman ng Tore, still, nakalaban sila and nakahinga sa amaw against Team Wild Drifters. Ito na, this Kita might be... dito si Lorda sa may bandang middle lane. Pero dito, Daniel onto the back lane. Simpleng pukuting lang doon sa mga members ng Team Gisab. Kumakatok si Lorda sa may bandang mid, pero gustong kunin dito ng Wild Drifters ang bottom lane target at nagtagumpay sila dito. Uy, natulong naman dito Pumasok si Dre Scofield, pero Hey, Dragon! Uy, grabe naman dito. Uy, hinagis pa nga dito ang ating kabayo. Pero wala, hindi gumana ang kanyang Phantom Steed. It's not enough. A target turret na nga dito. Ang Team Wild. Don't be up there, don't be up there. Ito na, Madam Athena in the house. Game number 2, series number 1. Look at the items. Oh my gosh, ito na yung bagong natin dito. Hindi na 5-man pass. Onto the side ng Wild Drifters, naka-necklace agad dito si Boss ML, which is si Boss Doggy. Makikita natin, ito na yung bagong meta nila no? At sa side naman ng Team Gisab, dalawa yung naka-max. Pero quick hero rundown lang muna tayo for the sign of Team Gisab. Uranus for Zian, Louie for Teru, Zong for Morph, and Johan for Santi, and of course the link for Dre. Pero look at that, a very aggressive Cho going in against this thing. They're trying to catch. There you go. Cho will fall and Morph as well. The Yusong. Pahirap yung mga pangalan kasi nila eh. Konti lang yung letra pero parang komplikado pag pinagduktong. Yes, nakakabulol. Oo. Yan isang 1-for-1 trade kanina doon. Pero makikita natin, balak sana mag-counter jungle dito ng ating Cho. Pero nahuli siya din ng link natin. Pero dito, uy! Si Thor. mag-oro yun. Delegate sila dito guys ha. As early as 1 minute, look at the kills. Nung link, nakadalawa na. With the bounty, had a very aggressive another. Ang ganda sa area pinatay. Yung ginawa kanina sa kanila, binalik, no? The serving. Ayun pa, may another one. Bang Tempest of Blade sa mukha. Disengage siya muna si Dre Scofield. Oh, tatalo sa pader. One moments. Ayan. Ang ganda. Ang ganda na pinapas. Habang si Sumpak, hindi ko alam kung ba medyo kakaiba yung ginagawa ni Sumpak. Ayan.
Si habang nanonood yung ate ni Athena sa kanyang gilid. Ayan. Baka malala. Yung ate ko. Ayan. Hi, So, ate. makikita natin dito, si Linga, bakit lang din muna, binibigay nila dito lahat ng pwedeng i-juggle kay Dre Schofield. At makikita natin, onto the bottom lane naman, securing their own objectives na lang muna dito. So, wala pang skirmish na masyado magaganap. The Paloma Sisters. Ayan. At si Nino Ayan. Rito. Sorry, medyo naglalaging ang aking pag-spectate. So, nagmamano-mano tayo dito, mga ka-juicy. Eto na, going in, baby bouncing ball, kumakasa ng talon kasi nakakasa din dito. Si ating Aurora, wala pa siyang frozen dito. Tinarang sa mukha and Blazing Duel just to burst this one out. Pero wala pa siyang damage dito. Si Daniel 1-1 sa likod mismo. And 3-man down, kapalit wala sa side ng Team Gisap. 6-2 in favor of Team Gisap. Resurrecting soon. Yes. Grabe, this is a bad sign for Wild Drifters, ha. They have to step up their game. Wala pong masyadong damage dito sa Danyan. Alam ng Team Gisap yun. Pero dito, Paula targeting Santi, and Santi has fallen down onto the hands of Team Doggy. Pero dito, Azia, sinusundan lang dito si Danyan. Gusto niya mamahin, pero kita niya doon may paparating ng back up. That is a 3v1. Papunta na dyan si Boss ML, pero simply backing away, securing that Nito Wanderer. Pero dito sa may jungle side ulit. Well, Napilip dito, huy! Nakaisa pa nga dito, pero Si Mort! nandiyan na si Dennis Schofield! Nakaano agad yun? Pati nga item mo po. Okay. Akala ko bigla, sa yellow pala siya na, no? Ni Aurora. Akala ko Naka-nimble blade lang si Mort. This is a good, this is a good, basta good situation to for Team Gisap kasi naging snowball na yung yung link. Alam mo nung pag ang link natin, autoban yan sa RG kasi sobrang pinalakas pa yan lalo, malakas na nga, pinalakas pa. Pinalakas pa, pero still, alam kasi ng Wild Drifters yung counter nila, kilala. And going in, surprise! There you go! The sandwich Sa method. mega kill. Ayan. Na-surprise siya parang yung batang nag-cutting classes, tapos pumunta yung nanay mo. Na-surprise ka. Paglabas mo sa Pero gate, dito sa may top lane na Yuzong, pilit nilang pinapabag. Lumalagpas na mapa, makikita mo naman sobrang OP, nakakaligtas pa rin dun. So are we seeing autoban na dapat dito kay sa pagbaling Kay sa Yuzong? Oo, kasi Oo. pwede naman wag siyang yung commitment kasi nila doon, ang hirap eh. Iko-commit nila pero magdadragon palabas ng mapa. So, Yun nga, automatic, hindi hindi na malabo. nakuha, space provided pa. And there go, try to control this one out. Masyado malalim dito. Ang kanilang bola. You're able to take down the dragon and as well as the Tempest of Kufra. Blade. 1-for-1, wave the dragon, the cross is real. Pulado na naman. Pero nakuha pa nga ni Sumbag. Grabe, the clutch. Nakuha si Trey as well as ang tropa nating. Sino to? Si Aurora. Si Aurora, si ML. Oo. 10-6 in favor of Team Gisap. Pero ang problema dyan kasi, si Claude din, hindi Claude, na i-stop. Ang farm niya. So pareho magandang bakbakan ito nakikita natin. Lumalakas si Ling, lumalakas din si Claude. So magkakaalaman to sa late game. Kung aabot sa late game, kakabuti pa ng Team Gisap to. Sumpak ng isang orange buff, pero napatay naman din siya dito ni ating Yuzong. So Turtle parang resurrecting soon. nagbigay lang siya ng death doon, lalong tataba dito rin si Yuzong. Tapos makikita natin is a 3-2-3 for that KDA. Tama, ito na, Injector, trying to go in. Oh, Kempe suplate sa mukha. Pero Daniel, ang ganda ng positioning dito, hindi siya nadabawasan. And there go, good backup naman na pinakita ng Aurora. Item check na tayo ngayon kay Daniel. Okay, ano ba to? Dito parang pamintong nature na ipit na dito. Uy! They're able to get or Demon Hunter as well. At ang gagawin natin ni Daniel dito, BMI in, kumakasa ng talon just to secure the buff. Winter Tranchon, si Doggy nga to. or yan talaga Doggy yan. din nila. Ewan ko, yan kasi lagi ko siya nakikita eh. Feeling ko lang, pero Pero yung dito face sa ko sa ipit ha, oh my gosh, look at that BMI paalis na nga dito, pero sa may middle lane, Sumpakas fallen down dito na si Brace Schofield, papasok na nga dito, hinahabol na pilit, dito si Paul Lampo, pero dito
it's a double kill for Morph. Hindi daw kilala ng caster yung nagamit ng Aurora. Kaya kilala natin, Japan. So yun na nga. Hindi. Parang signature na rin niya kasi yung Oo. Aurora. Pero lumata, ay, ang ganda! Nahinto, pero pwede na natin tuloy. Walang follow-up damage. Ay, hindi niya, Wala hindi tayo. niya in-unstoppable force. Alam ko, gagawin pa niya eh. Oo, no, bawal ang ano dito. Bawal daw maasig hanggat maaari. Kung pwede magpigil. Pagkakataong ganun. Pero ito, doing yung Uranus onto the top lane and it's another objective down for the side of Wild Drifters. Parang pwede natin masabi dito na Yuzong wins games ba ang masasabi natin, pero hindi pa naman tapos ang laro at mahaba pa naman ang oras. Meron pa rin naman kasing Daniel or marksman dito ng Claude ang Wild Drifters. So it's not too late for late game pa rin. At kaya na rin man nilang pumitas dito. Kailangan lang nila unahin dito si Dre Scofield, which is siling natin. Masyado kasi- kasing Ayun! Nahuli! Dayakap! The Frost! Pero yung pala, it's only a Vader able to take down Daniel! Ang kanilang core, they need to back this one out! Double kill for the side of Team Gizak! Sabay ko yan ang pizza dito! Disengage na muna, Wild Drifters! 3 man down to collect isa! Susundan pa! Let's make it 4! And there you go, Team Gizak is doing it. Tumawag si Mr. Bandes agad. For the first game. For the new teams. Kaya kinilala ka agad ni Ginong Valdez. Episode natin ngayon na kailangan palatingin yata natin ang game 3 to sa pagtawag ni Ginoong Valdez. Sabi Pilot episode pa lang, grabe na yung Debut ratings. battle daw Sige, i-game 3 natin to. Ayan. Another ratings. turtle box secured for lane, which is si Dre Scofield natin dito. Makikita natin, bangers lang muna sila dito. Si Polo, si Flibaki, yung Tempest of Place para makabasag agad ng another turret sa bottom lane ng Wild Drifters. So ito na nga, nakikita naman natin 8-1-8 na ang score dito ni Ling. Samantala naman si Daniel nakaka-1-1-4 pa lang. So medyo lamang dito ang Team Gisak. Dati na clash. Uy, Daniel. And there you go. Pero ang sagot naman dito, Ling, double kill. Grabe yung damage dito nung link natin. No? Parang dalawang hiwa niya lang dun kay Daniel or kay Lano. Pwede niya na i-burst down kahit mag-isa siya. Yun, no, kikita niya dun. Pumapasok dito sa siya, siya yung sa loob. Oh my gosh, look at that. Tempest of Place, pero nandun sa core turret na nga. Pero simply backing away pa rin. Parang walang nangyaring flash doon. And another turret secured for the side of Team Isaac. Polo nandito sa may middle lane, trying to hold on to that middle lane turret. Pero onto the top lane naman, makikita natin dito. Pilit mo pwede si Polo, pero and it's a massive kill for more. Dito, sumpak. Anong balak si sumpak dito? Targeting Zian at nakapitas na kasi sa mga plates, pero masyado nang ma-team. Surprise. Fight to catch. Nakita ko is, kanina, nagkaiba yung strategy ng ng Wild Drifters siya. Tinitignan ko yan yung Dragon. Inaantay muna nung Dragon or ni-morph na maritin lahat ng position. Right after, saka siya papasok. Nagugulo yung clash. So I think, kailangan wala lumabas na na Dragon sa next game. So, Oh my game gosh, 3. kahit Ang hirap after the first Dragon wins turret, games ba to? Oo. Yun nga yata, Yuzong wins games na nga ba yun? Mukhang magta-tower lock na dito. Ang Team Gisa, pero umaasim, pilit na. Lumalak na pa, hinihinga pa. Hanggang sa pinakadulo na walang hanggan. At go, down sa sign ng Team Gisa. Mukhang kakayanin pa nga yata pumatak dito ng Wild Drifters. May lord pa, For Team Gisa na huminga. Kailangan nilang mag-regroup dito. Ano yung error na nangyari doon at may lord pa nga dito na naka-up for grabs. So yun na nga. Kumuha kami ng pizza dito. Ito na nangyayari dito. So yun na. Battle for the Lord. Nagkakagulo na dito. Sino mga klasita? Yun, nakuha na nga ni Tams. At ito mga si Uranus. Pero nadali siya dito ni Aurora. Ni Boss ML. At yan na nga. Backbackan to the max. Ito si Louis. Si Tams. Pero yun. What a backup there by Ling. Item check na ulit. Pero makikita natin dito this is a chance para makahinga ang ating Wild Drifters kasi nakakuha sila dito
ng isang Lord. Nakita natin dito. Pero napakakate naman kasi talaga dito ng link natin. We cannot deny that fact. Pero dito pilit nila na lang na inaangat yung minion wave nila para hindi na lang din makalagpas pa sa may gitna ng mapa yung Lord dito ng Wild Drifters. Madali na lang nila tunawin to. Lalo nandyan si Ling and then with the Jawhead. Pero to may cheese to May comeback potential to Wild Drifters Pag umulit pa mga dalawang beses yung ginawa kanina ng Team Gisa, possible comeback pa Yes. So there you go. Napwesto na ulit dito ang Team Gisap. Ayan, pwesto ko na ulit ako. Dire-diretso lang. Pero more pa, ang tingin ko, nasisira lang talaga yung main damage ng side ng Team Gisa once na mahuli nila si Dre, si Ling, Yes. si Kuya Kanina Buday. nung nahuli, nung nagmaas ni Mother the Carter, ang pilit nilang tinatapos. Nagkaroon ng space para huminga kasi dito ang team ng Wild Drifters. Pero makikita natin dito yung Uranus nila, inaangat yung minion wave, which is a very good tactic kasi nagpo-focus naman dito yung ibang teams pa na iangat or mag-secure ng mga buffs. Pero yun na nga, ang ganda ng lahat ng hero picks ng Team Gisap dito. Yung, Ayun na! Whoop! Nahuli ba? There you go. Eto na. They need to go back muna. This is a first Oo, match. yung pinapanel nila, napatay na. So, medyo nagbabaliktad na yung situation dito. Pero hindi, may dragon Andun pa rin Mawala man yung ring, ang sakit pa rin yung dragon. Dito ata Andiyan din si Pinky. Malaking bagay rin talaga yun. Yung dalawang yun, parang deadly combo siya. No? Kailangan i-respect ba na later? Yung Yuzong siya yung Lugi pwede rin. Pero dito, si Santi Sakur, rather, hinahabol dito si Sumpak pero simply backing away. They have to regroup kasi mapabuhay na rin dito si Dre Scofield. Only 10 seconds onto the death clock. At mukhang nahihirapan sila dito. Kailangan lang nila magkaroon ng isang window opportunity or isang wrong mistake sa side ng Team Gisap kaya i-comeback. Pero ang Team Gisap mukhang hindi na sila papayag ng another wrong mistake na pagkatulad ng pag-pick off kanina sa link natin. Kaya hindi nila napilit na maipush Tama. Tapos kung titingnan mo survivability item dito ni Tita Jen. Naghihintay lang siya ng rose gold pero mayroon teleport sa likod. Blazing do it kinasa. Look at that. They've tried to focus Daniel, trying to catch this one up. Daniel will fall. Wala na silang main damager dito. Habang inuubos sila dito ni Ling, ang gandi ng api. Pinasarap lang pala. Grabe naman dito si Yuzo. Nakita nyo kahit 3v1, 4v1, kayang-kanya niya mamaya. Sinalo niya lahat ng damage siya kayang ibat ng Wild Drifters pero hindi pa rin siya napatay doon. And onto the middle lane as we can see Santi Sakur trying to clear up that minion wave. Gusto na nilang tapusin to. Ayaw na nila bigyan pa ng pagkakataon na magkaroon pa ng chance na makapag-isip dito ang Wild Drifters pero dito tayo sa place. Onto the Wild Drifters, linger up pero it's not enough. What are you done? Oh my gosh, focus tayo na dito sa my corporate ng Wild Drifters. Welcome to Mobile Legends. Here we go. Ito na, game number 3. Magkakaalaman na. Bigayan na to. Wild Drifters. Pakilala natin. Daniel, si Claude. Sorry, Polo lang. Stam. Sorry, Van lang to. For the Kaja. Si ML ang gagamit. Si Chu. Sumpak po. Wangdu for the Roger. And on to the side naman to Team Gisap, Dre for the Esmeralda, Santi for the Atlas, Tero for the Forza, More for the Johan, and Zia for the YSS. Atina! May nag-comment dito na isa sa viewer. Kamukha mo daw yung mayor ng Tayo. Hoy, wag naman! Hoy! Pero ba't po na nakisalamat dito? Hoy, ang aga naman ang bigayan nito. Ayan, ng first blood dito ng Kaja. Ang isang Johead, pero tuloy sila tuntukan sa gitna sa may ilaw. May level 2 na. Hoop! Level 2 rin na to. Doggy box. Naka-double kill pa nga dito si Kaja. Saan mo nga mainit? Mainit na si Uy! Nagmamasik ko si Daniel, pero si Daniel, gigil. Meron din sila. Pero dito mukhang alanganin na to simple backing away. Pero si Mark na naman ang gusto nila dito. Agaw mo sa purple box, pumasok na nga dito. Pati si Santi. Pero na-secure naman dito ng Esmeralda ang purple box niya, which is a good thing. Na-delay nga lang dito ang Wild Drifters kasi hindi sila nag-succeed sa counter jungle na pinaplano nila. Tama. Alam mo, Ang init nun.
kung sakaling nakuha pa din, para may part doon na yun na magde-design ng laro eh. Yes. Yung kung gano'ng kaagad nila nakuha. Kasi naka 2-0 sila, tapos pag nakakuha pa ng buff nun, abusado ka na masyado nun. Instant snowball Oo. sa ganong kaagang sitwasyon. Tapos makuorasan nyo na yun, automatic ng isang mabilis. Isang mabilis nga. Pero makikita natin dito, kasama dito ni Roger, I mean YSS rather, si Farsa, sinesecure lang nila lahat ng kaya nila i-secure. This is a 1-2-2 rotation. Ito na yung nagbabalik na rotation natin dahil nakita natin dito, si Polo, pilit nilang pinapaback away. Gusto nilang makakuha na isang objective pero on to the bottom side naman, securing again at another crab going for the side of Team Isap. Eto na, 2-0. Pero parehas nangapa ulit. Nag-back to 0. Look at that, the slow placing duet. PMI out coming from Daniel. And nagpe-play safe kasi maganda na start dito ng team Team Wild Drifters going in. Falling Star Mode, disengage ulit para kay Drake. Kinapalan isang mahigit knock-up coming from ML na ML. Iniintay lang natin yung niya. Yung Wave the Dragon. Look at that, unstoppable force. Tinamaan. Ano ba yung rocket splash dun sa dalawa? Nabigla sila ni Moore. Ang ganda nung ginawa dun na ni Moore. Kasi ang topic kasi dun, core hero Oo. ng Wild Drifters, which is si Daniel. Very good Maganda yung sinugal niya dun. Pag skill dito ni YSS, siyempre alam na agad lahat ng, di ba, ng positioning. Doon pumasok si Yes. Morph, yung pala yung signal nila. Let's see guys, kung gagawin ulit to ng Wild Drifter, every time mag-SS si YSS, Si YSS. tsaka papasok si Johen. Tignan natin ganong Yes. ganong style. Ito na, hatak. Uy, The pressure. nakakatak pa nga dito. Pero flicker away lang dito sa ating Esmeralda. Pero makikita natin dito, nag-pay off naman din. Pero turtle up for grabs, hindi pa nila masyado i-commit yan. And on to the top lane. Going in, Feather Earth Strike, kalapate moments, yakap ng kalapate, pero mali ang pinasok ng kalapate dito, laban sa demonyo, there you go, Labs will fall, another one dito sa buff area, still, nakakuha pa rin, Daniel was able to secure ang kanyang purple buff. Dalawang clash yung nangyayari dito. Pero dito si Mark, makikita mo, targeting. Oh my gosh, na-take down niya pa nga dito. Si Sorry Fan lang to. And another turtle. Secured na naman na yata dito ng Team Isap. Ang laking space na binibigay guys kay ay YSS, nakakilling sprint pa yan. So every time Yes. makakapatay yan, another legitimate kuha niya. Item check na tayo as early as 4 minutes. Bumibuelo sa anong item ko. Parang papunta ng endless battle. And the RKO tayo to hatak moments. Flicker sa kabilang banda. Disengage muna. Nagbintes ang RKO dito. Oo nga. Akala ko di mo nakita. Akala ko yung King Rocket yung sinabi mo nag-bintes. King RKO nga. Yes. Hindi ko alam kung kukunin niya ata talaga sa kabilang bakod. Parang gano'n eh. Hindi ko alam kung tinapos yung kadena. Yung kadena dito. Kadena dito. Pero makikita natin dito, gusto nila ng isang kanto, repaired airstrike, tumama lahat. Pero si Tibaki nakuha pa nga dito. Si Ebel, napatay pa nga Daniel. Gusto pa namin dito si Dre Scofield. Pero pumakit pa nga dito. Si YSS, makati namin naman. Pero si Jay, naku, makati-kati namin. Pero dito si Tero, nakapatay pa nga ng isa dito. Daniel, nang isa nila dito, dumating si Pareng Kaja. Yun na, nakita niyo yun lang guys. Let's see kung ano mga susunod din ang face mamaya. And there you go, going in. Ay, wala siyang ma-injector! Ayun na! Napatay pa nga dito ng ating Daniel. Dito si Johet, pero dito si Kay backing away na lang. Mukhang nagkaroon sila ng miscommunication doon Napaaga yung flicker in doon ng ating Johet. Hindi niya na-ejector out dito agad si Daniel. Or nag-purify kasi agad. 3-6 ang alis for Borguelo. Ng pana, ang rabi na, oy, alam mo kasi. Lagyan damage yan, na-reset, nadamay pa ang buff, pulado na rin, nagpaputok na nga ng mga forwards si YSS, trying to control pa rin ang buff, focus para lang si si Esmeralda, that's a double kill, Way of the Dragon, makulit ka. Na, si Papa nga. Round 2, ayun na. Uy, ejector na nga dito. Oh my God.
gosh, look at that. Napitas pa nga nila si Ethel dito. 3 players of Wild Rifters down dito sa Team Gisap. At another turtle buff secured naman. Talaga namang, nakikita niyo ba yung fireworks? Pag nag-ulti si YSS, tapos nagkakaroon na Feathered Airstrike si Parsa. Oo, ganda. Ganda. Nakakalita lang paano gamitin si Rizun Shin. Di mo alam kung kailan siya dapat mag-melee or dapat mag-long range. Pero ito, sa nakikita natin, iba ang pinapakita. Iba ang pinangako ni Ian Tatsugami para sa paggamit ng YSS. Kukuha din niya sa format niya. Sino yung magaling sa Marvel? Format. Okay. Guys, Kanyang forma nakakuha na siya. So, kahit meron naman na nahatak, try to control, Okay. unstoppable force. rin talaga. Yun na. Item check na tayo. Maybe na. Check paano po. Yung Wave the Dragon. Nagkago na nga. Blazing to win. Wala pa binibitaw dito. Ay, bakit? Diyos ko. Mega kill. Bigla sila sa YSS talaga. Denied ng isang mahihiging. Ayun guys, sa entrance battle, first core item ng isang YSS. Feather Airstrike to zone the members of Wild Rifters habang pumupuga or pumapasag lang sa tore. The rest of the gang na team isang Victor, Vector, Ganja will fall 3 man down in exchange of none. Hirap ang positioning dito ng team Wild Rifters. 4-13 in favor of Team Gisap with a golden like around 9,000 para sa side ng Team Gisap. Siguro naman ang pick-up na yun. Very matapang yung bird na yun. Oo nga. Galit na galit ang bird. So, Meron na. Well na naman ang team Gisap dito. Parang binibait lang nila yung papel. Pero still, good idea lang sana. Hindi lang Turret resurrecting ng soon. team Gisap. Try to catch the bird. Pika ang laban sa Agila. Better Earthstrike to zone people or the members of Wild Rifters. Wave the Dragon. You're able to take down Atlas. Control lang dito. Nakakuha ng Antore ng fitness from ang kanya or pinaka-diesel out. Roger is down. Walang sagot ang Wild Rifters dito. medyo na kaano lang sa draft. Kasi sabi dito sa comment, wala daw silang CC masyado at first. Meron dito masisisi. Kung paano gagawin ng side ng mga Wild Rifters ng pagbalik. Hindi yata magandang pwestuhan lagi ng Kaja. Several times, actually nahuli siya dito nung talon. The Esmeralda, 9 minutes of our game, 5-16. Still in favor of Team Gisap. And the Lord, or First Lord, ay no, lagi sila nahuli, binibigla lang siya. Siya yung dapat nahuhuli, siya yung nahuhuli. Right to control Roger, Aspen people kill, and I think this is safe to say. Ito na ata ang katapusan na first series natin. Nakaano tayo na kasi. Oo, puti na. Grabe, punas na dito. Tsaka mahirap ang hinahihila ni Karja dito. Si Esmeralda. Wala siyang masyadong mahihila rin. Mahihingat yung mga team suffers natin dito. So, yun. Dahil mga dito ng RKO. Ayan. So I'm back. I'm so sorry. Makikita natin yung Lord kumakatok na pala dito sa cursor at ng Wild Rifters. So makikita natin dito, it's not enough. And this